What's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, for first impressions review natin, ang bago labas na Realme Note 80. So tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, another budget smartphone na naman ng ating itatagel. And this time, ito yung bagong labas na Realme Note 80. So again, quick disclaimer lang bago natin ito simulan. This is not a full review. Ito po ay first impression review kung saan binibigay natin yung mga first impression thoughts natin sa mga specifications netong smartphone na to, kung bagay ba sa kanyang presyo. At syempre, dahil may video, meron tayong discount voucher. So again, pag bibili kayo dito sa ating View Products, official store po ni Realme yan, official link po ng Realme yan, kaya no worries. Pag diyan kayo bumili, meron po kayong additional discount voucher na makukuha dito sa smartphone na to. Kumbaga, sobrang sagarang mura nyo lang makukuha ang Realme Note 80. Ang presyo nito mga ka-J-Vlog is nasa around lang sa online eh. Nakita ko to around 4,000 pesos. So naka-promo siya kasi ang SRP nito is ang SRP nito is nasa 6,000 or 7,000 pesos. Tapos pwede nyo na siya around makuha ng 4,000 pesos, di ba? Very affordable na Realme Note 80. Kung sakali man wala na siya sa ganyang presyo, siguro yan yung range niya. Sabihin na natin 4,000 to 5,000 pesos for the Realme Note 80 sa online. Pero again, pag bibili nyo to sa offline store, possible price is 7,000 pesos. And meron tong 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Siyempre, for its SRP, it's a big no-no for the 7,000 pesos price tag. Pero kung 4,000 or 3,900 pesos, okay na okay po ang 4GB of internal storage ng Realme Note 80. So again, dito lang kayo bibili sa ating View Products para makuha nyo ng sobrang mura itong smartphone na to. So pag-usapan natin yung kanyang specification. Sa display, meron siyang 6.7 inches HD plus 720p resolution with 90Hz screen refresh rate at naka-notch display siya. So typical na display quality naman for a budget smartphone. Sa OS out of the box, naka Android 15 siya. At sa chipset, meron siya Unisoc T7250, which is okay na okay yan na processor for this kind of price tag. Then, 8MP rear camera and a 5MP front-facing camera. Pagdating sa battery, napakalaki, 6,300 mAh na removable battery with 15W fast charging rate. At syempre, for the protection is IP54 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Realme Note 80. Next is pag-usapan natin yung kanyang overall next pag-usapan natin yung kanyang specification, yung first impressions ko sa kanyang specification. Again, umorder na ako niyan, hintay-hintay na lang natin mga ka-J-Vlog, pero pag-usapan muna natin yung kanyang specification. Unang-una dyan mga ka-J-Vlog is yung kanyang display. So sa display, typical na 4,000 pesos smartphone, yan naman din yung nakikita natin. Merong 4GB notch display, 6.7 inches, 90Hz screen refresh rate. So again, sa kanyang display, kumukuha niya siya sa presyo na 4,000 pesos, okay. Pero sa SRP, syempre sa big no-no. Kaya parati natin siya compare sa price tag na 4,000 to 5,000 pesos kasi yan naman yung possible price na pwede natin makuha sa online. Kaya yung display quality niya, all goods naman, wala akong marereklamo dyan. Yung RAM at ROM, loads yung storage ba neto, okay pa ba gamitin ngayon 2026? Again, depende kung magkano nyo nakuha yung smartphone. Kung nakuha nyo siya for a price tag na 4,000 pesos, definitely okay pa yan. Kasi usually, typical naman na nakikita natin, 64GB is around 4,000 pesos or below 4,000 pesos. Kung nakukulangan kayo sa 64GB, meron na mga alternative way. It is expandable naman ng kanyang storage via micro SD card. Kung sakali man lang meron kayong mga files, videos, or photos, doon na nilagay sa memory card. Tapos, yung internal storage niya, doon nyo i-focus lahat ng kanyang ng mga application na lalagay nyo. Kasi sa applications po, hindi nyo pwede yan i-transfer sa memory card. Okay? Next, yung kanyang camera. Sa camera, typical din naman na specification for its price tag na 4,000 pesos, 8MP main camera and a 5MP front-facing camera, all goods na yan. Pero ito napansin ko, yung kanyang battery, napakalaki, 6,300 mAh na removable battery capacity. Isa to sa mapagmamalaki ni Realme for this kind of price tag, especially sa mga competitors niya like Infinix Smart 20, Tecno Spark Go 3, typical na 5K mAh battery capacity yun. Ito, 6,300.
kung naghanap kayo ng isang napakakunat na smartphone sa battery performance, ito na maganda i-suggest kasi usually ang hinahanap din ng mga consumers natin is yung meron maganda or outstanding battery performance, at ito na mapoprovide na yan ng Realme Note 80 mga idol. Hindi lang yon, the sad part din dito is of course, real talk tayo, the charging rate. I know for this kind of price tag, typical naman na charging rate na yan, even naman din sa Oppo A60, ito, malaki battery niya 6K pero basura yung charging rate. Ganon din naman sa Realme Note 80. So sa 6300 mAh, expect nyo usually mga 3 hours bago nyo ma-full charge itong device na to. So typical naman din na ganyan yung tiniterno ng mga ibang brands, especially very affordable lang, na mababa charging rate pero malaki ang battery capacity. Pero importante rin naman syempre when using a smartphone is yung yung battery performance. At meron yan dito sa Realme Note 80. May experience naman natin yan mga idol. Pagdating sa processor, yun yung nagustuhan ko yung processor. Kasi yung processor na ito is a Unisoc T7250. Kung imagine niyo yung Realme C71, same niya ng processor na medyo price tag na 5,000 to 6,000 pesos. Ito 4,000 pesos. Kaya expect nyo, it can handle din mga games or modern games din naman na nagagawa natin. Or mga basic tasks, casual things, expect nyo maning-mani lang yan dito sa Realme Note 80 mga ka-J-Vlog. Pero the important dito is yung overall performance na hindi po siya mabagal, especially kung ganito yung processor na nilagay nila. Several times ko na na-try ang processor na yan at so far hindi ako binigo niyan, especially sa mga consumers natin na very basic lang naman ang ginagawa smartphones like social media, watching movies, Netflix, navigating, gagamitin nila for work or for business. Ito magandang i-recommend kasi very affordable at it can do the job na naman. And it can do the job naman sa mga hinahanap na specification ng isang typical consumer natin. Okay? So, pagdating sa ingress protection, nakakalungkot lang kasi hindi siya nakisabay sa hype ng IP64. Kasi 'di ba yung mga smartphones ngayon is IP64 water and dust resistant na, almost or majority yan na talaga. Ito kasi is IP54, medyo mababa, parang year 2024-ish na protection. Pero again, protection is a protection sa tubig. Meron siyang protection sa raindrops, okay yan, acceptable yan. So hindi naman siya masisira, for example, nabasa siya or naulanan siya Pero again, it is not as advisable na i-submerge to na matagal sa water kasi mababa po yung kanyang ingress protection. Pero sa design medyo, alam mo yan, very transient yung kanyang design. Mukha siyang iPhone, especially yung Pro Max, tapos hinaluan nila ng silhouette ng 17 Pro Max, diba? Tinignan ko yung mga ibang colors nito, maganda naman or nakaka-attract din naman. Kaya panigurado pag sa design and aesthetic, marami rin magkakagusto sa Realme Note 80. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga first impressions ko dito sa smartphone na to. Again, may iba yung first impressions ko pag nahawakan ko na or na-unbox ko na yung smartphone na to. Sa mga nakukulitan pa rin or paulit-ulit sa comment section na wala do yung unit, ulitin ko ha. In-order ko pa lang po, ginawa ko na tong video na to para sa mga kasabayan kong bibili ng smartphone na kailangan ng mega voucher. So again, kung gusto niyo ng mega voucher, tap mo yung video, view products dito, mura nyo lang makukuha dyan ng Realme Note 80. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, and unboxing natin dito sa smartphone na to.